Magandang umaga sa lahat. Good morning! At tayo pag-aaralan natin ay dalawang sitas sa Biblia na patungkol sa the greatest commandment of all sa Biblia. Kasi kung 10 utos, matatagalan pa tayo, hindi na verse for today. Dapat verses for today. Pero lahat ng verse na babasahin natin ay related. Ito ang kumbaga sa English, the anchor of all verses. Kaya nga namatay si Jesus para sa atin, nabuhay muli, binayaran ng kanyang dugo, kasi nga, mahal niya tayo. So ngayon, yung first commandment na tinutukoy dito ay para sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya sa English, you shall love the Lord your God with all your heart, Amen. with all your soul, with all your mind. Hindi niya sinabing 50%, 100%. Kailangan mahalin natin siya 100%. Kasi walang pag-ibig sa Diyos na hindi 100%. Sabi nga niya sa Tagalog, pakibasa nga, using the Tagalog Gospel Updated Version. Okay. Sinabi Sinabi ni Jesus sa kanya, kinakailangang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. May nagtanong sa akin, ano ba ibig sabihin ito? Pag sinabing with your heart o buong puso, kailangan emotionally, huwag ka na magduda. Amen. Yung bang sasabi mo, feeling ko, hindi ako sigurado. Para bang mag-aasawa ka na. Pag ikakasal ka na, kailangan, wala nang kaba, desidido. May kaba, pero desidido ka. Amen. Hindi mo sasabihin, pakiramdam ko, hindi matutuloy. Walang kwenta yon. Tapos pag sinabi namang, with all your soul, ano ba talaga desisyon mo? Baka naman na kumbinsi ka lang, kaya mo sinagot ako o pinakasalan. Kasi kinumbinsi ka, pakasalan mo. Mali eh. Dapat voluntary, hindi yung sabi-sabi, nasulsulan. Tapos pag sinabing with all your mind, minsan maging reasonable tayo. Kaya sabi ng Diyos mismo nagsabi, si Jesus Christ, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kung tayo magdedesisyon, sabi nga nung iba, mali yun eh, yung mga theologian, yung mga nasa Bible school. Kailangan daw walang feelings. Ano ba ibig sabihin ng soul? Feelings. Sabi nga ni Simon Freud, isang renowned psychologist, 95% daw ng ating desisyon ay may feelings. Tao pa tayo, hindi tayo robot. Tama ba? Kaya pag hindi mo mahal ang Diyos, yung feelings wala, hindi totoong mahal mo. Pero hindi ko sinasabing feelings lang. Kaya nga with all your mind, sabi. Ang buong pag-iisip, hindi pwede 50%. Yun yung greatest commandment. Yung second commandment naman, pag-ibig sa kapwa. Paano mo sasabihin iniibig mo ang Diyos? Hindi mo nakikita, espiritu. Tapos yung kapwa mo, hindi mo mahal, yung kapatid mo. Amen. Na yung nakikita. Pakinggan nyo yung Tagalog ng second commandment dito sa verse 39, chapter 22. Kanina, 22, verse 37. Ngayon naman, verse 39. Sige, pakibasa nga yung Tagalog. At ang pangalawang kautusan ay katulad nito. Kinakailangang ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. O, tingnan nyo. Ibigin mo rin yung kapwa katulad ng sarili mo. Kaya yung tao nagpapakamatay, kasalanan. Kasi sinabi ng Diyos, ibigin mo ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Hindi sinabing, ibigin mo ang Diyos,
katulad ng iyong sarili. Walang sinabing ganon. Buo. Pero pagdating sa kapwa at sa sarili mo, patas. Sa tingin mo, kung hindi mo mahal yung sarili mo at yung kapwa mo, sa tingin mo matutupad mo yun? Hindi. Subukan mo awayin yung kapwa mo. Lalo na kung adik. Kung hindi ka patay. Kung yung adik, hindi na normal. Pero pag pinakita mo naman maganda yung adik, tumitino naman parang aso, di ba? Ganun lang eh. Pero, may exemption din. Pagka naman addictus benedictus, Addictus benedictus. medyo ingat ka rin. Kailangan mo ng wisdom dyan. Pakibasa nga yung Tagalog. Nabasa mo na, no? Yes. Babasahin ko yung English. You shall love your neighbor as yourself. Okay. You love your neighbor, pero as yourself. Bakit? Pag katulad mo, gagawin mo ba ng masama ang neighbor mo? Hindi. Siyempre hindi. Dahil mahal mo ang sarili mo, mahal mo kapwa mo, at yung sarili mo, may pagmamahal ng buo sa Diyos. Ano pa po problemahin mo? Kaya nga sinabi ni Jesus Christ sa chapter 22 verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. No? Basahin mo Tagalog. Sige. Dito sa dalawang mga kautosang ito, nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta. So, ang Biblia nakabase sa love. Kagaya ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak. Ang sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, meron akong sasabihin sa inyo, no, wag ganito yan. Meron mga tao na minsan, sa sobrang dunong natin, nakakalimutan natin si Lord. Lalo na sa healing. Gusto nyo ma-heal at meron kayong iniinom na kung ano, magsabi kayo sa pastor nyo. Pero I will tell you gently, personal. Minsan, ang cause ng sakit natin, pag hindi natin kinukonsulta si Lord. Yan ang totoo. Katulad niya, meron ako mga kilala ngayon, may cancer. Hindi pa ako umiiyak kasi hindi ko pa siya nami-meet personally. I pray mag-meet kami personally, ma-pray over. Lahat ng pinag-pray over ko, gumaling. Isa lang ang hiningi ko. Have faith in Jesus Christ. Amen. Kaya mo si Nanay Metang, di ba sabi ko, huwag niyo i-confine, nilabas, di ba? Ay kung kinumpay nila, mamamatay yun. Kasi marami akong kapatiran, dating church na pinupuntahan, winarningan ko dyan yan. Kasi Sister Luz, winarningan ko. Sabi ko, huwag kang uminom niyan, lalo tataas sugar mo, hindi naniwala. Namatay. Meron din akong kilala na sinabihan ko, huwag magpakumpain doon sa Methodist Church. Okay, namatay. Pero talaga wala tayong magagawa. Bakit? Kalooban ng Diyos mamatay. Nandun naman tayo. Pero minsan, pag nagbigay ng mensahe ang iyong lingkod, sundin nyo. Hindi naman sa akin yun eh. Ang doktor ministry din. Pero we must remember, hindi lang po ang doktor ang may alam. Minsan, lingkod ng Diyos. No? Kaya, mga kapatid, magpatuloy kayo dito connected. Pakinggan nyo ang aral. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, kung mahal nyo ang inyong mga mahal sa buhay, paminsan-minsan maging mahigpit kayo. I-discipline nyo. Kasi pag hindi nyo dinisiplin at an early age yan, paglaki nyan, may problema. Mga kapatid,
si Kristo mapag-ibig yan. Pero pag hindi ka nakinig doon sa sinasabi niya, yung turo niya, masakit mamalo ang Diyos. Parang boyfriend-girlfriend yan. Parang mag-asawa. Ang mag-asawa, pag hindi nag-aaway, hindi nag-grow yan. Hindi yan nag-grow. Kasi hindi nyo makokorek yung sarili nyo. No? Kaya mga kapatid, napaka-importante na kung mahal nyo, maminsan-minsan, pagalitan nyo ang mister nyo, o kayo naman mga mister, minsan, pagalitan nyo ang misis nyo. Huwag kayong magdamdam kung ang mister nyo nagagalit o ang misis nyo nagagalit. Kasi they have the right to get angry. But, sabi ng Biblia, sin not. Huwag magkasala. Kasi magpangit din naman yung nagagalit, tapos nagkakasala. Yan ang ating lesson ngayon. Kaya nga may Jesus na namatay para sa atin. Huwag na natin dagdagan. Huwag tayo magpakamatay pag desperado. Amen. Kasi ang linaw-linaw sa verse 39, no? Sabi dito, ang pangalawang kautusan ay katulad nito. Kinakailangan ibigin mo ang iyong kapwa. Tingnan nyo kapwa. For example, asawa. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya kasalanan yung nagpapakamatay o nagmamartir. Tama na si Jesus Christ yung martir. Paminsan-minsan, wag naman kayo magmartir. Mga mister, mga misis, wag kayo magmartir. Magmartir kayo, lumugar naman kayo. Hindi na pag-ibig yan. Ang tawag dyan, kalupitan. Mga kapatid, no? May natutunan ba kayo ngayon? May natutunan ba tayo? No? So lahat tayo, mga kapatid, huwag tayong martir. Dahil pag tinayuan ka ng rebulto, nako, tsaka ka lang maaalala, pag patay na, wag. Pag buhay ka, magalit ka rin. Paminsan-minsan. Ang misis ko, rebelde rin pag may mali ako eh. Pag ako naman may tama, siya naman ang mali, hindi ko talaga titigilan hanggat di na i-correct. Ganyan kami. Parang kidlat at saka kulog kami. Hindi kami perfecto, pero kino-correct. Hindi naman pwedeng laging si Mrs. ang mali. Hindi naman pwedeng si Mr. lagi ang mali. Kailangan ilaban mo rin. Pero huwag naman kayong magkasala. Amen ba? Amen. Yan po ang verse for today. One thing. Kung meron tayong pag-ibig sa kapwa natin o sa isa't isa, sa pamilya, matuto tayong magpatawad. No? Matuto tayong magpatawad. Kasi pag hindi tayo marunong magpatawad, galit ka na sa buong mundo, nakakulong ka na dyan. Lahat ng makikita mo, galit ka, magiging perfectionist ka. Negative. Tama. Puro negative. Di ba sabi sa, negative times positive, negative. Positive times positive, positive. Tama, di ba? 1 times 0, yung 1 positive. Yung 0, negative. Negative na lagi yan. Kailangan matuto tayo magbigay. 0 times 1. Nasa life. 0. Diba? Pagka positive times positive, 1 times 1. 1. Ganun lang yun. Paminsan-minsan mag-correct ka ng iba, paminsan-minsan i-correct ka rin. Pag pinakita mo nagpo-correct ka, tatahimik ang mundo eh. Ako ganun eh, pag ito madaldal din minsan, kala nyo ako lang. Ito rin, madaldal din, pero tahimik na rin ako. Ayoko na rin. Kasi pag pinatulang ko, lalo, ngak-ngak. Ganun din ako. Ngak-ngak din ako pag hindi ka nakinig sa akin. Pero kung nakita ko nakinig sa akin, nakabukas yung tenga, sa tingin mo, tataasan mo boses mo? Hindi. Hihinaan mo.
Pagka nagbigay ng mag-asawa, ganyan, o kapatiran, matuto tayong sumunod. Pakita natin, attentive tayo, wag yung rebelde. Talagang magagalit yun. Kaya, bless yung mga nakikinig dito, yung mga nagla-like. Pagpe-pray ko ngayon, sino ba yung nakita? Nandiyan si Marimila. Ay, nandiyan ba? Oh, ay. Hello, Miss long you, time no Mars. see. Long time no see, nabuhay ka muli ah. Hello, Mare. Hindi nagpaparamdam eh, wala akong dating eh. Regards kay pare, regards sa Oo, lahat. dapat nagpupunta kayo sa church o iba na yata kayo natin ah. Okay lang yun, magsabi lang. Basta ako magpapatuloy. Oo, magpatuloy, pero magsabi. Hindi yung now you see me, now you don't, di ba? Ako naman, Hello, Mars. malaya naman kayo. Actually, lahat ng taon sumusubaybay dito, member ng Risen Christ. Hindi naman kailangan maging nagpakita kayo sa akin eh. Sa Diyos kayo magpakita, amen ba? Hindi tayo traditional church, amen ba? Regards sa, pati si, Parang Roger. Roger at saka si ano pangalan? Ron. Pengin tubig naman. Kaya mga kapatid, continue in prayer. Lahat ng may sakit, pagagalingin ng Lord. Hello! The line is not busy, Mars. Oh. Kaya mga kapatid, bless your holy name, Jesus Christ. Tayo ay manalangin. Father God, in the mighty name of Jesus, i-bless mo lahat ng sumusubaybay at mga makikipagsubaybay din. Amen. Maaaring isa pa lang ang nagsubaybay kasi late tayo nag-start. Father God, ibinibless ko ang iyong pangalan. Nandito kami ngayon, live, at pinupuri ka namin hindi para mag-display ng pagiging religious. I remove the religious spirit. Yes, Father God. I condemn the religious spirit. I claim faithful spirit. I claim prosperity spirit. I claim forgiving spirit. Amen. I claim to destroy all demonic spirit. Lahat na nagbibigay ng kahirapan sa buhay ng mga uma-attend dito. Right now, in Jesus Christ's name. Sabi mo, Lord, if 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of thee. Lord, right now, perform a miracle. Perform financial breakthrough. Perform health breakthrough. Sa lahat ng merong sakit ngayon, yung mga may cancer, yung mga may sickness, sabi nila due to old age, hindi totoo yan. In Jesus Christ's name. Lord, show them your power. Demonstrate healing. Meron sa inyo malapit ng graduate, magiging okay ang buhay. Meron sa inyo nagbi-business. Kung merong problema sa business, pag-usapan. Huwag nang hintayin mabankrupt. Marami akong kilalang ganyan may business. So, ang akin lang, mga kapatid, consult your pastor. Huwag niyo iwanan sa ere dahil wala naman akong intention sa business. Alam ni Lord yan. Father God, sa pagbitaw ko ng counseling, hawakan mo ang mga utak, mga puso, mga damdamin sa pag-handle ng business. Pagka ikaw, Lord, ang makikialam, smooth flow yan, Lord. Amen. Pagka hindi ikaw ang nangunguna, Lord, hindi smooth yan. Father God, I bless in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in Christ Jesus. Amen. Amen. Hanggang dito lang po tayo. Bye. Maikli lang yung ating devotion. Actually, hindi devotion to eh. Para insight. No? Sa verse. Nagluluto na po ako. Happy Hearts Day. God bless us all. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. God bless.